Ay, sama ka to sa buhay mo na. Nalulungkot. Na maliit. Mo? Tingnan mo yung mga ibon. Lipad? Lipad sila ng lipad na. Hindi sila natitigil. Hindi sila napapagod. Observe sila ba dyan? Tsura mo sila. Ano na eh, hanapin mo yung lakas mo. Oh? Oh? Tandaan mo sa buhay. Hindi na dapat maapi eh. Lalo na yung mga taong mamalitin ka. Apakapakan eh. Wah. Taksansam. Di sa lalaban na. Laban, go lang. No? Welcome back to my channel. Woo! Kumusta mga kababayan? In this video, ang activity natin ay i-update natin itong ating Ficus septica labnog o tibig. Ito ay una nating update mula nung na-hunting natin ito, at yung video clip ng pagkaka-hunting nito, i-insert ko na rin para makita ninyo, at ilalagay ko sa description sa baba kung ano yung link nung hinunting ko itong bonsai materials na to. Pero bago natin to i-update, pasok, taga-kwento. Mga kababayan, ang kwento kong ito ay tungkol dun sa may waiting shed na alam niyo na, yung bus papuntang Maynila at merong mga vendor. So, ang nangyari nung naghihintay ako dahil wala pa naman yung sasakyan ko, merong isang vendor na nagrereklamo. Naririnig ko. Parang ako ang pinariringgan. Habang maya-maya, nakita ko, kinausap na nga ako at nagrereklamo nga daw siya. Kung bakit? Kasi daw, yung ibang mga vendor, bakit daw pag may dumadating na bus, umaakyat dun sa bus, pagkatapos nagtitinda, pinapayagan. Nakita ko anya yung nagtitinda ng makapuno at saka ng pastillas. Umakyat dun sa bus, pinayagan anya ng konduktor. Tapos nakita ko anya na nandyan yung nagtitinda ng mineral water, umakyat dun sa bus, pinayagan din ng konduktor. Tapos ako anya, hindi ako anya pinapayagan. Sabing nakakatatlong bus na anya ako na gusto kong akyatin at magtinda. Pero hindi ako pinapayagan. Ayaw, binabawalan ako ng konduktor. Di nagtanong ako, mga kababayan, ano po bang paninda nyo? Bakit ayaw ko yung papasukin ng konduktor? Sumagot yung vendor, kutson. Natawa ba kayo mga kababayan? Woo! Sige po, mag-workshop na tayo. At shoutout po tayo. Shoutout kay It's Thunder at kay Francis Diano. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Thank you! Para sa akin po, itong Ficus septica labnog tibig, itatapat ko sa mulberry at saka hibiscus Taiwan. Kasi pare-pareho namang malalaki ang dahon. Tingnan nyo, nakikita nyo po ba yung bonsai material na yan na hunting ko? Kung titingnan nyo mabuti, napaka-matured na po mga kababayan ng base nyan. Kita nyo, grabe, ang ganda. Ang ganda po ng base nito. Kaya ayusin na natin mga kababayan, at una, tanggalan natin ng sako.
yung upper part lang ng sako dahil mahalagang tanggalin natin yung ibabaw na parte ng lupa dyan, ano po, para mailitaw pa natin yung base at yung ibang ugat. Yan kasi ang magpapaganda dyan sa bonsai. So ayan, at ayan, nagmamadali si Bonsai Noy, mga kababayan, at baka kayo mainip. May lakad pa yata ito, mga kababayan. Yan, pinutulan ng mga sanga na hindi na kailangan. At katulad ng nakikita ninyo, ayan, tinitingnan mabuti ni Bonsai Noy kung ano kayang sinisipat nito dyan. Oo, may tinitingnan. Tinitingnan, mga kababayan, kung alin ang front dyan at saka alin ang back. Tapos nililinis-linis natin yung ibang mga sanga-sanga dyan. Ayan, nakita na ni Bonsai Noy, mga kababayan. Yan ang harapan. Ano po? Mamaya makikita natin kung sa harapan na yon, ano kaya ang angulo doon na maganda kapag na-wiring na natin. Ano, mga kababayan? Sa experience ko kasi, mga kababayan, nagkakaroon lang ng itsura kapag natapos ko ng wiringin. Sa totoo lang basta wiring na ako ng wiring Basta kabit lang ako ng kabit ng wire, tapos ano lang, liko ng sanga. Tapos bigla-bigla na lang nagkakaroon ng itsura. Siguro ganun talaga ang pagbobonsai, mga kababayan. O ayan, nakikita nyo? Siguro, mabilis itong video na to ngayon, mga kababayan Ang bilis nagkaroon agad ng pagbabago yung wino-workshop natin. At yan, puputulan natin ng mga dahon. Yan. Dahil sa kailangan natin mag-pruning lagi. At para mag-regenerate o ano ba yan? Para ganahan yung puno na sumibol. At maglabas din siya ng mga sanga dyan sa mga pinutulan natin ng ng dahon. Yan. Yun, nag-slow mo na naman si Bonsai Noy, mga kababayan. Eto na naman tayo, mga kababayan. At pinagbubuti mga kababayan ang pag-i-slow mo. Hinahagis-hagis pa sa may camera. Naku, si Bonsai Noy talaga. Naku, ayan. Pero in fairness, mga kababayan, medyo nagkakaroon ng itsura itong ginagawa ni Bonsai Noy na to Ngayong nakalitaw na yung mga sanga, mga kababayan, ayan, maipoposisyon na natin yan sa pamamagitan ng mga wiring na yan. Ayan, inaayos-ayos para makakuha tayo ng projection style ng bonsai. Pero itong ginagawa na to ni Bonsai Noy ngayon, mga kababayan, medyo parang seryoso to Parang seryoso ngayon si Bonsai Noy Parang medyo kinakarir masyado. Kasi itong puno, mga kababayan, na nahukay ko, itong nakolekta natin na to, mukhang serious type ng puno na to. Kung hindi to nagpapabiro no? Parang maganda ang nito, ang ipinapakita. Ayan nakita nyo yan, mga kababayan, yung deadwood effect na yan sa may harapan. Tapos kaya lang may problema dyan, mga kababayan. Yung isang sanga sa pinaka mababa, kung mapapansin ninyo, parang mali yan. Ayan, yung puputulin. Yan nakita ni Bonsai Noy, di ba? Parang mali. Nakita niya siguro parang mali. Sinili pa ulit doon. Mali nga. Nakita niya, kumuha ng cutter ano kayang gagawin nito? Sinusubukan na i-bend ni Bonsai Noy yung naputol. Naputol ni Bonsai Noy. Anyway, mga kababayan, sa totoo lang dapat putulin niya yan. At siguro yun nga ang gagawin ko. Yan. Dapat putulin talaga yan Kaya pinutol na natin yan. Yang sanga na yan na nakaturo sa audience. Kasi sa napansin ko, mga kababayan, nakakatabing yan dun sa front view. Medyo yung kasing front na tinuro natin kanina, parang kulang kulang yung dating. Parang kulang ba yung yung datingan.
Hindi katulad ngayon na yan, yung front na yan na may nakaturong sanga. Yan, yung pinuputulan na yan ni Bonsai Noy, ng sanga na yan. Parang yan talaga ang front. Medyo naka-stand siya. Kumbaga sa mga nagdo-drawing, isometric. Medyo naka-isometric dapat. Ano? O yan, kita nyo? Tama itong natin na to, itong ginagawa natin. At napapansin nyo ba mga kababayan, lalong nagpapakita ng parang maturity yung kabuuan ng puno ng bonsai material na to. Isipin nyo yun mga kababayan, wala pa pong paso, di ba? Kaya yung bonsai talaga sa totoo lang, dun pa lang sa materyales, pag hinuhukay mo pa lang, kahit hindi pa natutubuan ng mga sanga, medyo makikita mo na talaga na potensyal Katulad yan, no? Nakalagay pa lang yan sa sako, mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan, at yung mga bonsai na yan, itatanim din natin yan sa maayos at magagandang paso. Kumbaga, we are on the process lang po muna. Kaya katulad yan, ng ginagawa natin na yan, ay inuunti-unti natin na iposisyon yung mga sanga. Kita nyo, nagkaroon na naman ng pagbabago, ng improvement, di po ba? Ganda. Maganda to, mga kababayan. Talagang pwede nating ilaban itong Phycoseptica tibig na to, labnog, sa mga dayuhan na yung Hibiscus Taiwan. Yung mulberry, mga kababayan, hindi ko alam kung native yun dito sa Pilipinas o galing sa ibang bansa. Paki-comment nyo nga po dyan sa ibaba kung alam niyo. Ayan nakikita nyo po. Ang ganda. Di ba? At yan first wiring pa lang yan, mga kababayan. Hindi pa tayo, wala pa yan. Hindi pa yan sa second, First wiring application pa lang natin yan. Pero mabigas na, maporma na, di ba? Maangas na, di ba? Kita nyo? Nako, ang ganda nitong bonsai material na to. At syempre po mga kababayan, maglilinis na naman tayo para maipakita natin na yung workshop area natin ay maganda. At ayan na po, tinatapos na ni Bonsai Noy ang mga final touch. Goods na po yan! Eto na po, mga kababayan, ang pantapat natin sa mga Hibiscus Taiwan. Ano pong masasabi ninyo? Paki-comment na lang po sa baba. At kung nakarating ka sa parting ito ng video ay napakatindi mo dahil napagtsagaan mo ang video ito. Kaya maraming salamat sa iyo. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay paki-subscribe naman, paki-pindot ang bell notification at yung all po. Mahalaga yon dahil sa makapag-notify sa inyo ang YouTube kapag meron kaming bagong video na ini-upload. At sa lahat po ng mararating at makakapanood ng video ito, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. Thank you! Woo!